Hi mga farmers! Welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Hi mga farmers! Ayan, dito tayo sa farm natin sa Cavite. Pero baka nagkakamali kayo, hindi po ako yung asawa ng kontraktor. Kasi natagulan po ngayon dito sa Cavite ngayon, may bagyo, kaya po siyempre nakaganto tayo na kitang-kitang raincoat. At ngayon papasyalan natin itong farm natin dito sa Maragondon dahil kakauwi lang natin last 2 days ago. So tara, tingnan natin at kamustahin natin ang ating farm kung kamusta na siya. Yan. Ito lang po yung medyo natin dito, problema sa farm. Kasi ang farm ko dito sa Maragondon medyo papasok, looban, papasok pa, kaya medyo maputik. So wala pa masyadong kalsada dyan. Kita nyo yan, puro maputik. So ito po yung farm ko dito. Kasi matagal kong hindi na-vlog to sa YouTube kasi focus ako sa Facebook noon. Ngayon ko lang ulit sa inyo mapapakita itong ating farm. So yan, pero mas maganda itong tingnan pagka mainit kasi malinis. So dahil nga po umuulan, ang daming laglag ng mga dahon, putik yung daanan, at syempre basa ang TP area natin. So yan, huli kayo, punta tayo at ikot-ikot tayo sa farm. Tingnan natin kung ano yung mga bago natin so tingnan natin yung mga bago natin na nadagdag dito sa Cavite. So yung last vlog ko dito sa farm ko, ang nailagay lang na TP dito ay halos kalahati. So almost 300 TP lang yung dati na ipasok dito. And yung 300 na yon, kalahati lang din yung may laman. Pero makita nyo ninyo ngayon, hanggang dulo na siya meron, puno na. Ayan. At siyempre, halos lahat may laman ng mga mahal nating estudyante. So, ito, inaalagaan na rin natin ito sa mower, sa pag-grass cutter. Pero dahil nga hindi pa masyadong karabaw grass yung mga damo, makita mo yung mga damo. Ayan o, hindi pa masyado silang mga damo. Makita ninyo, medyo marami pang yung mga makakating damo, kasi dapat dyan puro Carabao grass lang yung lalabas para maganda tingnan at hindi nataas. Pero mini-maintain pa rin natin yan sa mower. Halos everyday din tayo nagmamower dito dahil malaki rin yung area hanggang doon, no? Kaya medyo mataas din sa maintenance, lalo na sa paglilinis. So dito pala, yun pala yung ating mga dito, mga flying pen kung saan pag nagbi-breeding din tayo tapos nagko-condition, diyan din natin nilalagay ibang mga manok. Ayan, naulan na naman. Tag-ulan kasi ngayon dito sa Manila, sa buong Pilipinas ay bagyo. So halos 1.5 month ako nasa Bohol. Kaya ngayon lang ulit ako nakabalik dito. Ayan. So naulan na agad. Pero later, pakita ko sa inyo yung mga bago nating tanim dito at saka yung mga bago na dagdag sa farm. At punta tayo sa likod sa mga alaga nating sisiw mamaya, yung mga palahi natin doon. Check natin. May bago. May bago. May sila dito. May one-on-one share. Ayan, one-on-one share. Oh. Dito ba yung mo, kuya? Dito yung mo, hot seat. Hot seat ka dito. Kapihan. Yan. So meron silang tambayan dito yung mga tao natin, mga merienda natin dito. Ayan. So yan, umulan na. Nakita din yan, lakas ng ulan. So later, pagpatuloy natin yung vlog, mamaya kapag medyo tumila ng konti. Umulan, magkain muna kami ng tinapay. Bumili tayo ng mga tinapay. Yan. Buko for me. Ayan, dami to. Ito lang ba tinapay natin nabili? So, ang mahal na ng tinapay ngayon. Shout out sa bakery na binila namin ng mahal. Tsarek. Ginakabos mo na. So,
So tara mga ka-farmers, pakita ko naman sa inyo yung ating mga inahin. Dito yung mga inahin natin na hindi pa mga nagagamit. Ito mga pure breed golden boy sweater. Mga gaganda, no? Yan. Pakita mo. Yan. Tapos ito, bulik. Ito, hanggang golden boy sweater. Ito, white kelso, pure breed and bulik. Yan. So, ito sa kabila, halo-halo tong mga linyada nitong kabila. Pero ito yung mga pure natin. Tapos yung iba, nasa breeding pen pa natin, mga pang-breed natin. Ayan. So, maganda tayo. May bago na tayo ngayong materials na mga inahin. At lalo na pure breed, mapaparami na natin ulit ang mapaparami na natin lalo ang golden boy sweater. So, halika, pakita natin yung cording area natin. Okay. So, yun. Ito yung kanina na medyo magulo lang dito kasi nagpapagawa ako dito kanina. Ay, nung nakarang mga araw. So, ito yung cording area natin sa harapan. Pagpasok nyo ng gate, yung dinaanan natin kanina pagpasok. So, puno naman ito ng ating mga alaga. Then, ito yung bagong lagay natin ng mga tipi. So, yan. Kakalagay lang ng iba. So, pero dito sa bandang dulong ito, mga walang laman yan at ongoing pa rin yung paglalagay ng tipi hanggang dulo. So, ito yung second batch ng mga tipi cording area natin dito. Ayan. So, bala ko itong taniman ng mga kalamansi. So, dahil may mga kalamansi tayo dito na seedlings. Ayan. Oh, may mga kalamansi tayong seedling dyan. Itatanim natin dito sa second cording area natin. Para magandang tingnan, may tanim, tapos nakakalilim din sila sa ating mga manok once na sobrang init. So, bala ko dito maglagay sa gitna, isang haba ng mga kalamansi. Then, yung mga ibang gilid, mga iba naman, mga kamatis, mga okra, talong. So, makikita naman ninyo yan. Pagka tinaniman natin, i-update ko yan sa inyo. Ayan. So, hanggang doon yan, doon sa dulo, hindi na muna ako makapunta dahil medyo maputik ngayon. Andun yung ating mga 2 months old mahigit na mga manok na breeding din natin. Sa taas meron pa. So, mga second vlog, iba-vlog ko yun. Papakita ko sa inyo yung taas natin sa farm. Ayan. Tapos, nagpalagay din ako. Ito, ano lang naman to, update video lang dito sa Maragondon kasi matagal ako bago naka-upload ng video dito sa YouTube about dito sa Maragondon Farm. Maraming nagtatanong kung ano na yung naging naging lagay na ng ating farm dito. So ngayon, dahil dito sa amin, wala tayong patubig. Kasi nga malayo dito sa, mismo sa road. Kaya yung lawasa hindi pa masyadong abot. Kaya ang aming source of water dito, yan lang ilog. So, napakita ko sa inyo. So, ganyan talaga, pag nagpa-farm ka, nagsisimula, ang daming kulang, pero syempre, pag tagal ng panahon, magiging buo rin naman natin yan. So, ito yung irrigation dito, dahil ito ay konektado sa irrigation dito sa Maragondon. Kapag tag-init naman, ay sobrang linaw nito. Pwede mong liguan, pwede mong ipangligo, pwede mong ipanggamit pang ugas ng plato, super linaw. Pero ang problema natin kapag yung naulan, so ganyan yung color niya, yan, i-zoom mo, pakita mo, medyo chocolate brown siya, kasi ganyan talaga yung mga ilog pag tag-ulan. So, syempre, may mga tauhan tayo dito, nakakaawa rin naman dahil syempre may mga personal silang panggamit ng tubig, yung mga manok natin, kailangan ng inumin. So, hindi naman natin pwedeng pa inumin ng chocolate water. Kaya nagpalagay na lang muna tayo. Pinag-isipan ko dito ay kung filter, balon, or poso. Kasi hindi pa siya kaya sa lawasa. So, ang naisip ko muna sana filter, pero mahirap daw humanap ng mga material sa filter dito, tapos matrabaho. Then yung balon, kailangan ko pang magpauwi ng tao from Bohol para gumawa ng balon dito sa Cavite. So, kailangan ko rin gumastos ng transportation ng mga tao na gagawa ng balon. Kaya naisip ko, yung papa ko may nakilala na murang magpagawa ng poso, kaya yun, nakapagpagawa na tayo ng poso dito sa farm. Ayan, so very important po ito kasi kailangan natin ng tubig, lalo na po yung may mga tao po tayo dito. So maganda siyang bombahin, magaang lang. At napakalinaw ng tubig.
So, yan. So, sa ngayon, no, sa mga city, wala na masyadong poso. Ayan, makita nyo ang linaw ng tubig. So, meron na lang kaming mga container na pinupuno. Ayan, para yung mga tao namin, dinadala sa mga bahay nila sarili, malinis sa tubig na. Galing sa ilalim ng lupa, napakalinaw. Ayan, so, ayan, ano pa ba ang ating iba-vlog? So, may mga tanim din ako dito ng mga gulay. Puntahan na natin. So, may mga tanim din ako mga gulay dito at ipapakita ko sa inyo yung kalagayan ng mga tanim nating garden dito. So, halika, puntahan natin. Okay, cut mo muna. So, ito mga farmers dito, sa farm, nagtatanim din ako ng mga gulay dito, tsaka yung mga punong prutas, meron din tayong nakaredy dyan pantanim. So, dito, wala lang. Meron naman tayo, malaki naman yung area natin dito, pero naggawa lang ako nito for para sa mga tao na walang masyadong lupa. Kunwari, may bahay lang sila, wala silang masyadong lugar na pagtaniman. So, pwede nyo gawin to. So, kaya ako nag-vlog nito para ganon, may idea kayo sa walang lupa. Pwede kayo magtanim pa rin ng mga panggamit nyo. Like ito, ang tinanim ko dito ay siling haba or dynamite. Ayan, pakita mo. Mga ilang weeks na rin yan, tubo na yan. So, pag yan ay yumabong, so napakadami niyan. Tapos, meron lang, ginamit lang natin dito, bote lang, kawayan, tapos yan, lubid, tsaka net. Para hindi hinahangin yung pagka lumaki yung ating binhi, hindi hahanginin, hindi mabali. Meron siyang pagsasandalan. Pero kapag lumaki ito ng konti yan, magiging matibay na naman yung stem niya. Kaya niya nang tumayo sa sariling paa, independent na. Ayan. So ito yung ginamit natin dito, pinaka 1.5 lang na bote, tapos binutasan natin sa ilalim para pag dinidiligan, lalabas yung tubig sa baba at hindi sila malunod. So kagaya ngayon tag-ulan, bagsak ng bagsak yung tubig dyan, kaya malaki yung lalaki ng ating mga tanim na mga sili dito. So, yan. Okay? Yan na. So, yan mga ka-farmers, para na po akong pulit dito na nilalamig. Baka to be continued na lang po yung ating vlog dito sa farm kasi inabot na tayo ng bagyo. Pakita mo, lakas ang ulan. Sobrang lakas. So, yan mga farmers, pahabol lang. Kanina nag-outro ako dito. Kaya na dito tayo nakaupo. Yan o. Biglang bumagsak yung yung bubong at saka mga kahoy. Buti na lang, nakatakbo kami palabas. Kaya hindi kami nadaganan. Yung mga soft drinks, nagtapunan. Grabe. Kala ko katapusan. So, yan, medyo nawala na yung ulan and pauwi na rin ako. At least nakapag-check din ako dito sa farm. Yun nga lang, muntik pa madisgrasya. Ayan. So, ayan mga farmers, kung mahilig pala kayo sa manok, ng mga contents, ina-upload ko po yung aking mga video sa Telegram channel. So, andyan po sa description box. Kung gusto nyo po sumali or mapanood, sali po sa Telegram channel po. Ayan, so hanggang dito na lang muna mga farmers at binabagyo na kami dito. Thank you po for watching. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click na rin yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. I-check lang natin yung mga manok at baka ang lakas talaga ng ulan. Thank you for watching. Happy farming!